Isang mapagpalang umaga mga minamahal namin na mga kapatid, mga kaibigan at sa amin pong mga taga-subaybay. Salamat tayo sa Diyos sapagkat muli tayong ginising at taglay natin ang buhay at lakas at bagong pag-asa, bagong hamon sa buhay na atin pong tatahakin mga minamahal. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong gising mga minamahal? Kumusta po ang inyong kalagayan? Kayo ba ay malusog pa rin? Kayo ba ay nasa mabuting kalusugan, mabuting kalagayan, nasa maayos na sitwasyon? Malamang at maaaring ang isasagot ninyo ay okay, maaari din namang hindi okay. Maaari nyo sabihin kayo'y malusog, maaari nyo rin sabihin na hindi kayo malusog. Mga minamahal, may mga taong nag-iisip na sila ay malusog sa kanila pong buhay, malusog ang kanilang pangatawan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ang isang tao ay hindi totally malusog kahit siya ay maganda ang kanyang katawan, physical, maayos ang kanyang pakisalamuha sa kapwa, maayos yung kanyang antas ng kanyang buong buhay. Subalit, kulang ito kung wala siyang spiritual na aspect sa kanyang buhay. Hindi kumpleto, hindi busog, hindi siya kasama sa iyo pong requirements kung paano maging healthy ang isang tao. Ang holistic ng tao, mga kapatid, kasama po ang tinatawag nating spiritual na pagkain. Spiritual na buhay, mahalaga na matugunan, mahalaga na maisama sapagkat ito po ay nagpapabuo sa isang tao sapagkat ito ay nagbibigay ng koneksyon sa atin, sa ating mahal na Panginoon. Sa umagang ito, ako po ay magtatalakay sa inyo ng isang magandang paksa na kung saan may pamagat ito na enrich your spiritual nutrients. Sapagkat ito po ay may kinalaman sa banal na kasulatan na spiritual nating pagkain sa tuwing tayo ay nakikinig ng mensahe ng ating Panginoon. Kapag ang Diyos ay nagsasalita sa atin, una, atin pong pakinggan, basahin ayon po sa kanyang mga salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay malaking pakinabang, malaking benepisyo para sa ating mga tao, mga minamahal. Sapagkat nagbibigay sa atin ito ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ito ng tinatawag nating dakilang pag-asa sa ating Panginoon, lalo na sa atin pong kinalalagyang mundo, sa atin pong kinahaharap na problema sa buong pansalibutan, mga minamahal na mga kapatid. Ayon po sa 2 Timoteo, ang kapitulo ay 3, ang mga bersikulo 16 hanggang 17, ay napapaloob dito ang napakagandang mga alituntunin kung gaano kahalaga ang mga salita ng Diyos. Ganito ang ating mababasa. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay, sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapaglubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Napakinggan po ninyo at atin pong nabasa ang isang magandang pakinabang sa banal na kasulatan o sa banal na aklat, mga minamahal. Ang sabi po dito ay kinasihan ng Diyos, ibinigay sa atin para sa pagtuturo. Tuturuan tayo sa mga bagay na dapat nating gawin, tuturuan tayo paano po maging spiritually matured, tuturuan tayo, mga minamahal, kung paano tatahak sa daan ayon sa kalooban ng Panginoon. At ang sabi pa dito ay sinasaway tayo sa mali nating ginagawa. Sinasaway tayo kapag tayo ay gumagawa taliwas sa mga kalooban o taliwas sa kalooban at mga kautusan ng Panginoon. Halimbawa na lamang, kapag ang tao ay bisyoso, mahilig siyang manigarilyo, mahilig siyang uminom ng alak, ang sabi ng Biblia, ingatan ang katawan. Di ba, mga kapatid, ay sinasaway tayo, huwag gawin iyan, nakasasama sa iyong kalusugan. Ito pa, tinutuwid tayo sa mali nating hakbang. Kapag naliligaw tayo ng landas, tinutuwid tayo ng banal na kasulatan. Ganito ang dapat gawin. Kaya nga ang sabi ni Haring David sa Psalms 119 verse 105, ang salita niya o ang salita ng Panginoon ay liwanag at gabay sa ating mga landas, mga kapatid. Ilawan sa kanya o sa ating mga paa. Ibig sabihin, nagbibigay ng direksyon sa ating buhay ang banal na kasulatan, mga kapatid. At higit sa lahat, ang sabi rito, sa pagsasanay sa katwiran, sinasanay tayo sa pamumuhay ng matuwid, mga minamahal. Sapagkat sa salibutang ating ginagalawan ay marami po ang mga makasalanan. Lahat naman makasalanan. Maraming gumagawa ng masama. That's why
ang banal na kasulatan ibinigay sa atin para sanayin tayo sa pamumuhay ng may katwiran, pamumuhay ng may kabanalan, mga minamahal. Ano anya ang purpose? Bakit ganon? Ang sabi po ng Biblia, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, mga minamahal, nasasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Yun ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya ibinigay ang banal na kasulatan. Una, para sa pagtuturo, kaya ginagamit natin. Pangalawa, sa pagsaway. Pangatlo, sa pagtutuwid. At pang-apat, sa pagsasanay, mga minamahal. Upang maging ganap ang isang tao ng Diyos, ang lingkod ng Diyos, maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. At ang banal na kasulatan, mga kapatid, ang salita ng Diyos, mga minamahal, ay nagbibigay din sa atin ng nutrients sa ating spiritual na aspeto. Kaya nga, noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay nasa ilang, siya po ay nag-fasting po siya ng 40 days and 40 nights, mga kapatid. At siya po ay nagutom. Obviously, nagutom siya dahil siya nagkatawang tao. Tinukso siya ni Satanas, mga kapatid. Ang wika ni Satanas, kung ikaw ay anak ng Diyos, tunay o anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato. Tinukso siya, mga kapatid. Tinutukso siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para hindi magtagumpay ang Panginoong Jesucristo sa magandang panukala at misyon para sa ating katubusan. Pero, gusto kong sabihin sa inyo, ang ating Panginoong Jesucristo ay merong napakagandang kasagutan ayon din sa banal na kasulatan. Isa sa napakagandang example na pwede nating makuha, mga kapatid, every time na sumasagot ang ating Panginoong Jesucristo kay Satanas, lagi niyang sinasabi, "It is written," nasusulat. Ano ang nasusulat? Mateo 4:4 ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nakita natin, mga minamahal, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, it is written, man shall not live on bread alone, but the word comes from the mouth of God. Nakita natin, mga minamahal, pinakikita dito ng ating Panginoong Jesucristo na yung ginawa ni Satanas hindi uubra. Ganun din tayo, tayong mga tagasunod ng ating Panginoon. Every time na mayroong tutukso sa atin, mayroong magte-tempt sa atin, mayroong magte-test sa atin, dapat lagi nating sagot ay ayon po sa sagot ng ating Panginoon. Nasusulat. Pagka tinutukso ka na, inom ka, isang baso lang, isang tagay lang. Sabi ng Biblia, huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula. Ang alak nakapagliligaw ng tao. Ang mga lasinggero hindi magmamana sa kaharian ng langit. Nasusulat ganito. Ibig sabihin, mga minamahal, kaya nating sumagot sapagkat tayo ay puno, tayo ay busog sa spiritual na aspeto sa pagdating sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, kung inyo pong nabasa yung pong sulat ni Jeremias, meron siya napakagandang sinabi, mga kapatid. Jeremias Kapitulo 15, versikulo 16 ay meron siyang napakagandang patutuo nung nasumpungan niya ang salita ng ating Panginoon. Ang wika niya ay ganito. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain, at saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, O Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Mga minamahal na mga kapatid, dito po sa talatang ito ay meron tayong napakagandang matutunan. Wika ni Propeta Jeremias, ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. Pag sinabing aking kinain, kanyang tinanggap, kanyang isinabuhay, mga minamahal na mga kapatid. At ang wika pa niya, yung salita ng Panginoon ay katuwaan at kagalakan sa kanyang puso, mga minamahal. Every time na si Propeta Jeremias makasumpong na mga salita ng ating Panginoon, natutuwa siya, nagagalak siya, mga minamahal na mga kapatid. Kaya mga minamahal na mga kapatid, dapat tayo ganon. Every time na magbabasa tayo, every time na bubuklat tayo ng mga salita ng Diyos, dapat mayroon tayong excitement, mayroong kagalakan sa ating puso, na mayroon na naman tayong matutunang bago na mag-inspire sa ating buhay sa araw-araw, mga kapatid. Huwag nating ugaliin na sa tuwing bubuklat tayo ng Biblia, pipikit ang ating mga mata. Sa tuwing magbabasa tayo, naaantok tayo. Huwag ugaling ganon. Natutuwa si Satanas sa ganong pagkakataon, mga kapatid. Dapat tayo na mga lingkod ng ating mahal na Panginoon, sa tuwing tayo'y makasumpong ng mga gandang mga salita ng ating Panginoon, ay ating kainin,
ating i-absorb, ibig sabihin atin pong tanggapin, ating isabuhay. And every time na tayo ay magbabasa ng Biblia, dapat merong excitement sa ating mga puso, may kagalakan na meron na naman tayong matutunang bago na magbibigay sa atin ng inspirasyon, mga minamahal na mga kapatid. At lagi nating sabihin at ipapaalala, ang salita ng Diyos ay spiritual natin na pagkain upang maging holistic ang buong pagkatao ng isang tao at purely na siya ay isang tunay na malusog kapag siya ay merong Diyos. At ang Biblia ay pagkain niyang spiritual sapagkat ito'y salita ng Diyos.